Hi guys! So ngayon, magdi-disassemble tayo at assemble ng system unit. So come on! So gagamit po tayo ngayon ng screwdriver para alisin lahat ng nakalagay dito sa system. Ito yung power supply ng system. Tatanggalin natin yung mga nakakonect sa motherboard. Dahan-dahan. So, ito yung ngayon yung motherboard ng system. So, ngayon tatanggalin naman natin itong RAM. Natin ngayon itong SSD. So, ganito kung paano mag-disassemble. Ngayon naman, mag-assemble naman tayo. So, ibabalik lang natin lahat yung mga tinanggal natin. So, ngayon naman, ibabalik na natin itong CPU motherboard.
May mga pangalan to kaya kailangan natin tignan ng maigi para ilagay doon kung saan. So, ito yung audio doon. Yan. Tignan natin maigi kasi walang butas yung isa. Para yan. Ganun lang din sa iba. Titignan natin yung mga pangalan. So, USB. And then yung USB. So, pag ganito. Pwede So, sa power lead. Dito, sa harapan. Saka yung susunod doon is HDD lead. Wag. So, yung power is W dun sa side ng power lead. Ito naman next. Reset plus W dun sa side ng HDD lead. So, yan, nakakabit na. So, ngayon naman, ang ibabalik naman natin yung dalawang gram. So, ganito lang. Pag ganito siya, So, yung pag-lock nito is ipipress mo siya ng matagal hanggang sa mag-lock yung nasa gilid. So, yun, nag-lock na. Isa rin sa saan? Ito rin sa next. Dito sa side siya ipipress. Hanggang sa mag-lock. Ayun, nag-lock na. So, yan. So, ito naman ang next. HDD. Ilalagay natin siya dito. Dito sa side. Then, so, ikakabit naman natin itong SATA cable. Ayan, So, ibabalik naman na natin itong power supply. Okay. So, ganyan.
So, ito yung mga screw niya. Kakabit na natin siya. Balik ko sila. So, ngayon naman, ibabalik naman na natin itong nakakonect sa motherboard sa power supply. Ito yung 24-pin. So, pag ganito siya. So, naibalik ko na lahat. So, ngayon, tapos na ako nag-assemble ng system unit. Ganito yung kinalabasan sa binalik. Tulad lang din